Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 9, 2026, Huwebes, sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng Apostol, chapter 3, verses 11 to 26. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling dina Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan? O kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga pinuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya sa Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. At lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta, mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. At kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya tinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at Happy Easter. At tayo po ay nasa ika-4 na araw na ng ating pong tinatawag na Octave of Easter at napapatuloy pa rin sa ating pong unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Kung susundan niyo po sa after ng Ebanghelyo, ay kasunod niyan agad ay ang mga gawa ng mga apostol dahil nga pagkatapos ng pagkabuhay ay nagsimula na ang gawain o misyon ng mga alagad na ipahayag si Kristong muling nabuhay
At dito sa puntong ito, si Pedro ay nakapagpagaling ng may sakit, no, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. So hindi po sa pangalan niya o kung kanino man, kundi sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Magandang paalala din sa atin na, no, kumbaga sabi nga, we give credit to whom the credit is due. At lahat ng kakayanan natin, lahat ng nagagawa natin ay dahil sa grasya at biyaya ng Diyos. Kaya makapangyarihan po na sabihin nga niya na hindi siya ang nakakapagpagaling, kundi sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, na at muli, no, binahagi ang kanyang naging buhay, at doon po ay talagang nasa kapangyarihan ng Diyos ang lahat. Kadalasan nga lang nakakalimutan ng tao, pag nagkakaroon ng tagumpay o achievements, ay lahat ay inaaring dahil sa kanyang kakayanan o dahil sa kanyang sariling angking talento, at nawawala sa picture lagi, no, ang Diyos. Pero dito magandang paalala na katulad ni Pedro, huwag nating angkinin ang lahat ng papuri, ang pasasalamat, kundi lahat ito nawa ay magturo din at ituro natin at ipakilala hindi ang ating sarili, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na namatay, ngunit muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.